Mga kapatid, fire hit a residential area at Bagbag Cemetery in Quezon City this morning. Alright? At ang magbabalita niyan, kasama natin mga kapatid ang Mobile Journal, si RR Tobise. Doon mula sa pinagmula ng sunog. Oy, RR, ano raw ba ang sanhi ng apoy? Hello, Lord. Naririnig po ba ako dyan? Yes. Aba, Lord, sa ngayon, kasi sabi nung Bureau of Fire Protection, hindi pa talaga malinaw kung ano yung dahilan nung sunog. Pero ang kanilang kinumpirma ay galing ito sa two-story na bahay dito sa sementeryo, dito sa Bagbag Cemetery. Pero nung nakausap naman natin ng ilang mga residente, ang sabi naman nila ay galing daw ito sa isang sumabog na electric fan na bumagsak sa kutsyon, at yun daw ang naging sanhi ng sunog. Pero uulitin lang natin na sabi nga ng BFP, hindi pa malinaw talaga and under investigation pa kung ano yung mitya nitong sunog dito sa Bagbag Cemetery, dito sa Novaliches, sa Quezon City. Okay, ibig sabihin, RR, may mga nakatira. Ito ba yung mga nakatira dyan sa sementeryo? Doon nagsimula, sa mga bahay nila dyan sa loob ng sementeryo, nagsimula mismo? O may katabi pa ba siyang, let's say, separate housing? Yes, siguro Lord, linawin na lang din natin, no. Ito kasing nasa kanan ko, kung makikita nyo, ito yung mga puntod, ito yung apartment tomb. So sa likod nito nandyan yung apektado, yung mahigit kumulang 30 pamilyang apektado nitong sunog. Sa likod niyan, manipis lang yung boundary, nandyan yung linya, nandyan yung hilera ng mga kabahayan. Gawa lang sa light materials, kaya madaling natupok ng apoy yung mga bahay. So itong mga nakatira dito, sila madalas yung mga caretaker nitong mga puntod dito at nitong mga apartment tomb. RR, gaano katagal yung sunog, and how many families, how many houses were affected? Sama mo na yung mga puntod dahil kung kasama sila dun sa fire. Yes, Denise. Actually, yun nga. Siguro linawin na lang din natin na although nangyari siya, yung sunog dito sa Bagbag Cemetery, walang naapektuhan na nicho, walang naapektuhan na puntod. Dahil yung sunog ay talagang nangyari dun sa likod nitong kinatatayuan ko, itong sa likod, itong sa kanan ko, sa likod nito, nandyan yung hilera ng mga bahay. Pero dahil manipis lang yung boundary, kitang-kita na parang nasusunog din itong mga puntod, itong mga nicho na to. Pero walang naapektuhan dito. Ang mga bahay naman, wala pa tayong data kung magkano yung damages or yung danyos. Pero yung pamilya, 30 pamilya talaga yung apektado. At kung makikita natin doon, sa dulo, nandito, dumating na rin yung mga public official, hindi na rin natin siguro mapapakita, pero dumating na yung ilang opisyal ng Quezon City LGU para mamigay ng tulong, para ng feeding program, at namigay na rin ng mga ilang damit para dun sa mga residenteng naapektuhan nitong sunog. Alright. Pero yun pala, tinatanong din natin kanina, no, kung ilang oras yung sunog. Linawin lang din natin na 9:02 sumiklab yung apoy. 9:17 naman inakyat agad sa second alarm. Tapos 9:45 under control na yung apoy. 10:17 sabi nung Bureau of Fire Protection na tuluyan nang naapula yung apoy, pero nung 11:30 pagdating natin kanina, kung makikita natin sa video, yan, nagtutulungan pa rin yung mga residente na maapula yung sunog. Kasi Lord, Denise, kapag binuksan mo yung mga gamit, kapag itinaas mo, meron pa rin mga baga sa ilalim, kagaya ng mga yero, ng mga kahoy, gawa nga siya sa light materials. Kaya kahit na sinabi nung Bureau of Fire Protection na 10:17 naapula na yung apoy, meron pa ring mga usok. Kaya tulong-tulong talaga yung mga residente natin sa pag-apula nitong apoy na nangyari dito sa Bagbag Cemetery. Pero sa ngayon, katatapos lang, tuluyan na, safe na, tuluyan na talagang naapula ang apoy. Ngayon lang, kaalis lang nung mahigit 20 fire truck dito sa Bagbag Cemetery. Alright. Okay, maraming salamat sa oras mo, ang ating Mobile Journal, si RR Tobise. Thank you, sir.